Tinalakay sa Senate Ribbon Committee hearing kahapon January 16 ang regulasyon sa mga produktong tobacco at vape. Dito muling binigyang diin ng iba't ibang health advocate ang masamang epekto sa kalusugan ng mga nasabing produkto. So we know 4.1 increase in oral cancer, but there are 20 other cancers caused by tobacco. You name it from head to foot. It's probably related to smoking. Inilatag sa nasabing pagdinig ni Dr. Antonio Miguel Danz, isang clinical epidemiologist sa Philippine General Hospital, na higit sa 40 sakit ang maaaring makuha dahil sa tobacco. Kasama na rito ang lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, ischemic heart disease, ischemic stroke at iba pa. Bukod dito, gaya ng ibang health advocate, ay tinututulan nila ang pagbabawas ng buwis sa tobacco products. Ipinaliwanag ng mga kinatawan ng bawat grupo kung ano ang magiging resulta kung bababa ang buwis ng mga ito. The bill that they filed essentially sabotages the sin tax bill, the sin tax reform. That's why we'd like to call it the sin tax sabotage bill. It will effectively lower the real tax rates of the sin taxes. They're effectively encouraging the cigarette consumption. This bill will result in more people smoking. Samantala, binanggit din ni Dr. Danz na ang pagtaas ng bilang ng mga gumagamit ng vape ay mula nang maisabatas ang vape regulation law. We warned when this was passed that we are going to see a rise in smokers in 2023 because of the liberalization of access. Remember, we lowered the age, we increased the number of flavors allowed, and this is an attraction to the youth. Kaya para sa grupong Child Rights Network, ang hakbang na pagpapababa ng buwis sa mga nasabing produkto ay magbubukas lang sa mga kabataan sa mas maluwag at mas madaling access sa tobacco at vape products. Malinaw po sa mga datos na dumoble na ang mga kabataang age 10 to 19 years old ang naninigarilyo at may 5-fold increase naman po sa mga kabataan ang nagve-vape. Hiling ng mga health advocate, huwag hayaang mapadali ang access at mas maging affordable particular na sa mga kabataan ang tobacco at vape products dahil magriresulta ito sa patuloy na pagtaas sa naitatalang e-cigarette o vaping use associated lung injuries. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.